Narito na ang programang One Nutrition, One Nation. Talakayan at balitaang pangnutrisyon at pangkalusugan ng bayan. Napapakinggan tuwing Miyerkules, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa impilang ito. One Nutrition, One Nation. Masustansyang hapon, mga kanutrisyon. Magkakasama na naman tayo ngayong panibagong linggo at episode na siksik sa kaalaman at iba't ibang usapin on all things about nutrition. Kasama ang 49 Nutri-Eskwela community radio stations all over the country, simulan na natin ang paborito niyong programa tuwing Miyerkules. Walang iba kundi ang One Nutrition, One Nation. Ako po si Queenie Amosco de Jesus mula sa National Nutrition Council. Ako po ang makakasama nyo for this episode. Exciting ang ating topics for today, kaya wag na nating patagalin pa. Ang linggong ito ay tinaguri ang Autism Consciousness Week. Kaya mga kanutrisyon, makakarinig tayo ng iba't ibang paraan para isulong ang wastong nutrisyon para sa mga batang may autism. Mamaya yan mula sa isang registered nutritionist dietitian mula sa Asian Hospital and Medical Center para sa ating technical segment. Ano naman ang iba't ibang programa sa ating bansa para mapabuti ang inyong nutrisyon at kalusugan? Makakasama natin ang Food and Nutrition Research Institute mamaya yan sa Nutrition Updates segment. Gagabayan naman tayo ng tamang habit na dapat isabuhay mamaya yan sa Nutrition Habit for Life segment. Para naman sa mga mahilig magluto at kumain, may bit-bit na masarap at masustansyang recipe si Recipe Princess Laika Lagunero. At kung may mga katanungan kayo tungkol sa nutrisyon, sasagutin natin yan sa Tanong Mo, Sagot Ko segment. Mag-comment lang sa Facebook page ng One Nutrition, One Nation Radio Program at ng inyong mga Nutri-Eskwela radio stations upang mabigyan linaw ang inyong mga katanungan. Kaya mga kanutrisyon, stay tuned at susunod na ang Nutrition Updates pagkatapos ng ilang paalala. Ipinakikilala ang kampiyon ng 10 Commandments, si Mang Moy. Commandment number 1. Kumain ng iba't ibang pagkain. Iba't bang pagkain? Yes, mga pagkain nagbibigay ng iba't ibang sustansyang kailangan natin. Halimbawa, Sa protina, may itlog, isda at butong gulay. Sa carbohydrates, kanin, mais o tinapay. Vitamin at mineral, gulay at prutas. kung halo-halo. Ibang commandment na yan, Elmer. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Nagbabalik ang One Nutrition, One Nation. Ano ang bago pagdating sa nutrisyon? Ano mga programang panutrisyon ang kasalukuyang umiiral sa ating bansa? Sama-sama nating aalamin yan dito sa ating segment, ang Nutrition Updates. Kasama natin ngayong hapon si Ms. Lilibet P. Dasco, Supervising Science Research Specialist at Officer in Charge ng Nutritional Assessment and Monitoring Division ng Food and Nutrition Research Institute ng Department of Science and Technology. Siya ay magbabahagi sa atin ng update ukol sa results ng latest 2023 National Nutrition Survey. Kaya wag na natin patagalin pa, mga kanutrisyon. Magandang hapon, Miss Beth. Salamat sa pag-unlock ng aming imbitasyon. Good afternoon din. Magandang hapon, Miss Queenie. Ayan, simulan na po natin ang ating nutrition update. So, ang una ko pong question sa inyo ay, maaari niyo po bang ipakilala ang Food and Nutrition Research Institute at kung ano po yung mga mandato ng inyong ahensya? Okay. So, ang FNRI, ito po ay ahensya ng gobyerno na tinatawag natin research arm ng government pagdating sa food and nutrition. So, meron po itong mandato na magsagawa na ang unang nakasaad sa mandato, Executive Order 128, Section 22, ay ang pagsasagawa ng National Nutrition Survey na magbibigay ng kalagayan pang nutrisyon ng buong bansa at kung ano ang mga kadahilanan nitong malnutrition na ito, anong epekto nito at magsasagawa ng mga kaukulang solusyon upang matugunan itong problema na ito. So, yun po yung
first mandate ng FNRI. Yung pangalawang mandate ng FNRI ay ang pag-develop ng mga iba't ibang mga products na tugunan atong malnutrition problem natin po. And ang pangatlo ay ang pag-disseminate or ang paglaganap ng mga impormasyon, yung nakuha naming mga result ng survey at mga iba pa naming mga ginagawa dito sa FNRI ay ipapalaganap po sa mga tao down the ground po. Ayan, nabanggit niyo po, Miss Lilibet, na isa sa mga mandato ng Food and Nutrition Research Institute ang magsagawa ng survey at medyo na talakay niyo po kanina yung purpose ng pagsasagawa ng mga survey na yun. Maaari po ba nating ipaliwanag kung ano po yung ibig sabihin ng Expanded National Nutrition Survey at bukod po sa mga nabanggit niyo kanina, bakit po natin ito isinasagawa? Okay. Ang Expanded National Nutrition Survey, ito po yung aming ginawa noong 2018 until 2021. So, ito ay until the provincial level ang disaggregation ng aming mga estimates o yung naggawa naming resulta ay makapagbigay ng provincial level na resulta. Pero sa ngayon, yung current or yung present na National Nutrition Survey, ito ay until sa regional level lang ang magagawa naming level of disaggregation. So, ang whether ENNS or NNS man yan, ito ay isang komprehensibong pag-aaral tungkol sa kalagayan pang-nutrisyon ng mga Pilipino. So, ito ay isinasagawa kada 5 taon simula nung 1978 pa po itong nutrition survey na ito. So, yan po ang kaya namin ginagawa ito, ang layunin niya ay makapagbigay ng mga makabuluhang datos tungkol sa estado o kalagayan pang nutrisyon at kalusugan ng mga Pilipino upang magamit ng ating gobyerno at pribadong sektor sa tamang pagpaplano ng mga epektibong programa at angkop na pulisiya. So, hindi lamang sa buong bansa, kundi pati sa mga rehiyon natin. So, ang aming is to fight malnutrition with accurate data and correct information. So dito matutugunan at matukoy ang pangangailangan ng pangnutrisyon ng mga Pilipino. So in terms of prioritization, makikita natin sino at saan ang dapat bigyan ng prioridad para masugpo or mapigilan ang malnutrition. Ayan. So, since nangongolekta po tayo ng data sa mga surveys na ito, no? Miss Beth, ano po kaya yung mga assessment studies na kasama dito sa Expanded National Nutrition Survey? Sino-sino din po yung mga population groups na kabilang sa ina-assess sa survey na ito? Ang aming nutrition survey ay medyo comprehensive nga sabi ko kanina kasi maraming bahagi o components ang mga assessment na ginagawa. So meron tayong anthropometric assessment survey. Ito ay ang pagsukat ng bewang at balakang, pagkuha ng taas at timbang ng buong sambahayan no, sa lahat ng members ng household. And meron din kaming, ito para malaman natin kung sino yung underweight, sino ang stunted, wasted, or may labis sa katabaan or overweight and obese. And ang isang bahagi pa, ito yung biochemical assessment survey. Ito naman ay ang pagkuha ng dugo at saka ihi. Tapos ito ay ipoproseso para malaman natin kung sino yung may micronutrient deficiency. So, sa dugo at ihi na ito, dito namin makikita kung sino yung anemic sa mga 6 months and above na population groups. And sa vitamin A naman, malaman natin kung sino ang deficient or kulang sa vitamin A dito sa mga batang 6 months until 71 months. And kasama rin dito yung ating women of reproductive age na 15 to 49 years old.
and yung mga elderly or older persons, no, yung 60 years old and above. Doon naman sa ihi, ito ay ina-analyze doon sa mga 6 years old hanggang 12 years old. And kasama din ang ating women of reproductive age at saka yung mga older persons or elderly. So, yan po for the biochemical survey. Ang clinical and health survey naman, ito ay pagkuha or pagsukat ng blood pressure po. And then may kinukuha din dugo, ito ay fasting state, no? So hindi pa 10 hours fasting state. So kinukuha ang dugo para malaman kung sino ang diabetic, yung cholesterol sa dugo, yung may asukal sa dugo. So yun yung assessment na ginagawa po. For naman sa dietary survey namin, may dalawang level po yan. Ito yung household level at saka individual level. Sa household level, ito ay ang pagsukat ng pagkain ng buong sambahayan. Ang aming mga researchers ay pupunta sa household simula yung sa umaga, sa breakfast. So ito bago iluto. So kadalasan, kung ang mga household ay mga farmers or yung mga mangingisda, so mas maaga po sila nagluluto. Kaya bago iluto, titimbangin po yan ng aming mga researchers. So as early as 4 a.m. and as late as sa mga 8 p.m. or 9 p.m. depende kung anong oras matapos ang kanilang hapunan. So 3 beses yon bago iluto. And then babalik ulit ang aming mga researchers para timbangin naman ang mga plate waste na pwedeng ibigay sa mga alagang hayop, o kaya meron silang mga binigyan din sa kapitbahay na parte ng pagkain na dapat ay i-deduct na natin or tanggalin natin doon para makuha natin yung net talaga na intake na kinain ng buong sambahayan. And then meron kami yung sa individual level, meron kaming tinatawag na 24-hour recall, 2-day non-consecutive. So hindi magkasunod na araw ang pagkuha ng kinakain ng miyembro ng pamilya. So simula sa paggising nila sa umaga hanggang sa gabi sa pagtulog nila, no? So yan yung sa individual level na dietary survey. So ang socio-economic survey naman, ito ay ang pagkuha ng mga iba't ibang mga variables, or ito yung face-to-face interview. Ang ini-interview po dito ay yung proxy indicator lang po ng income. Ito yung mga assets na naandun sa bahay, yung materials na gawa ang iyong bahay, kasi ito ay since mahirap kasi i-measure din ang income, kaya proxy indicator lang ang ginagamit namin. So for the food security survey naman, meron kaming questionnaires din, face-to-face interview, and perception ito ng isang household kung tungkol dun sa mga questions na itatanong, yung severity ng food insecurity. And then yung government participation, ito naman yung mga iba't ibang parte ng yung mga services na binibigay ng gobyerno kung sila ba ay sumasali. So ito ay pwedeng household level at may individual level din. And then sa aming yung infant and young child feeding practices, kinukuha naman ito sa mga may batang 0 to 23 months. Ang ini-interview dito yung nanay tungkol sa kaugalian nila sa kinakain ng kanilang mga anak. And then may maternal nutrition survey kami. Ito yung mga nanay na merong anak na 0 to 36 months. So ito yung tungkol sa prenatal and postnatal care services na sinasalihan po nila. And may dalawa kaming dinagdag. Ito sa 2023 National Nutrition Survey. Ito yung Food Environment Survey at saka yung Mental Health and Nutrition Survey. So, ito yung bago sa NNS na ang resulta nito ay ibabahagi namin sa part 2 itong June na dissemination namin.
So, yan po yung mga kinukuha na mga impormasyon. So, lahat ng anggulo or aspeto ay tinitingnan para makita ang tunay na mukha ng malnutrition sa ating bansa. So, yan po yung ginagawang assessment. Malaki-laki din po, no, yung mga kailangang kuning impormasyon pagdating sa pagtingin kung ano nga ba yung estado ng health at nutrition dito ng nutrition sa ating bansa. Kung kaya't siguro talagang inaabot po ng 5 taon, no, Miss Beth, ang Oo, pagsasagawa ng National Nutrition Survey. Oo, tama yan. Ayan. Ang amin nga, clinical and health pala, meron kaming dagdag na questionnaire doon sa tungkol sa kaugalian tungkol sa smoking, no? Yung smoking status, Mm-mm. yung alcohol consumption din. Ito naman ang target ay 10 years old and above. So, and even yung physical inactivity or yung kulang sa yung physical activity. No? So, questionnaires naman ito. So, meron kaming mga validated questionnaires na ina-administer po sa ating household and sa mga target individuals. It's nice to know po na may mga dagdag tayong questionnaires, mga indicators na tinitingnan for the latest National Nutrition Survey. Kasi alam niyo naman, Miss Beth, lumalaki din yung mga programa na kailangan nating i-implement and mas nangangailangan ito ng karagdagang data, no? For example, dyan sa smoking sa mga adolescents, no? Kailangan tingnan na rin siya, no? So, nandun yung pag-expand ng mga data na kailangan kunin para sa pag-establish ng nutritional status ng ating actually nutrition situation pala ng ating bansa. Ayan. So kung susumahin, Miss Beth, sa lahat po ng mga kinuha ninyong data sa ngayon for expanded National Nutrition Survey, ano pong estado ng nutrisyon sa ating bansa? Ang malnutrition ay laganap pa rin sa ating bansa, no? So although may mga indikasyon na merong improvements, no, mabuting indikasyon. So pero kahit na ito yung medyo masaya tayo kasi merong bumaba yung ibang mga indicators. So tulad ng patuloy na pagbaba ng trend ng ating undernutrition, particularly doon sa underweight at stunting, no? Noong 2023, ito ay naging 15.1% na lang, na noong 2021 ay ito ay 16.8. So bumaba ng 1.7%. Ang stunting naman sa mga batang wala pang 5 taong gulang, naging 23.6%, or ito yung stunting, tinatawag nating mga bansot, no? Nung dati 2021, 26.7%. So more or less may 3.1% na percentage point na decrease or pagbaba. Pero ang wasting natin at ang labis sa katabaan or yung overweight, halos walang paggalaw. So the same pa rin yung prevalence noong 2021 at 2023. Kasi ang dati ay 5.5%, naging 5.6, so 0.1 difference lang. And ang sa wasting po yun, or yung mga papapayat na mga bata. Doon naman sa mga matataba or may labis na katabaan, merong 0.2 difference, no? 3.9 noong 2021, naging 3.7 ito noong 2023. So bahagya lamang ang improvement. Patuloy pa rin na naapektuhan ang mga kabataang Pilipino, lalo na yung under 5 or yung wala pang 5 taong gulang. So bukod dito, patuloy pa rin ang dahan-dahang pagtaas ng porsyento ng overweight at obesity or labis sa katabaan, lalo na sa mga school children natin, sa ating mga teenagers na 10 to 19, at ang ating mga may edad na 20 to 59 years old na mga adults, ang ating senior citizen at mga kababaihang may edad na 15 to 49 years old, or ito yung tinatawag nating WRA or Women of Reproductive Age.
So kasama na dyan yung mga hindi pa buntis or hindi pa nagpapasuso at saka yung mga nagpapasuso nanay. So yan po ay malaki ang pagtaas, no, ng porsyento. Sa kabilang banda, marami pa ring buntis na kababaihan ang tinatawag nating nutritionally at risk. Kasi nung 2021 meron tayong 16.4% na prevalence. Ito ay naging 19.1% noong 2023. So 2.7% ang pagtaas, no? Ibig sabihin, itong mga nutritionally at risk ay magsisilang sila ng sanggol na may mababang timbang at may Timbang. mataas din na tsansa na magkakaroon ng komplikasyon sa panganganak. So, yan po yung sa nutritional status natin. So, ang mga teenagers din naman natin, merong naninigarilyo at umiinom na ng alak. So, sa ganitong edad ay hindi nila ginagawa. So, ito yung mga risky behaviors na dapat ay masubaybayan din ng mga magulang nila. So, ang paninigarilyo naman at pag-inom ng alak ay laganap sa may mga edad na 20 years old pataas. So, malaki rin ang porsyento ng may insufficient or kulang sa physical activity sa mga edad na 10 years old din pataas sa ating mga teenagers. So, ang obesity at paninigarilyo or labis pag-inom ng alak o tinatawag nating binge drinking at kulang sa physical activity ay ilan sa mga risk factors or ito ay nagiging mapanganib sa pagkakaroon ng non-communicable diseases o yung malalang sakit katulad ng sakit sa puso, yung ating cancer at diabetes. So yung mga nabanggit na sakit ay nangungunang sanhi ng pagkamatay ng mga Pilipino ayon sa survey ng Philippine Statistics Authority. So yan po yung pinakabuod ng nutrition situation po dito sa Pilipinas. Yung data po na sinamarize nyo, no, Miss Beth, ay nangangahulugan lang na hindi lang talaga tayo dapat nakafocus sa undernutrition. So, dapat double duty action. So, ibig sabihin, yung mga programa, proyekto, at saka mga aktibidad na ginagawa natin, dapat both nakaka-address ng undernutrition tsaka overnutrition. Kasi kung nakikita man natin na may pagbaba sa undernutrition, pero tumataas naman yung overnutrition, parang hindi nasosolve yung problema natin pagdating sa malnutrition. Ayan. So, napakahalaga po talaga ng datos na nakukuha natin mula sa National Nutrition Survey at I hope yung mga nakikinig po nating mga nutrition workers sa iba't ibang LGUs ay gamitin po ninyo itong result ng Expanded National Nutrition Surveys kasama ng mga iba pang datos na nakukuha nyo mula sa iba't ibang paraan para sa isang informed at evidence-based na pagde-develop ng mga programa para sa ikabubuti ng nutrisyon ng inyong komunidad. Ayan. Miss Beth, meron po kayong mensahe para sa ating mga tagapakinig sa mga LGUs or may gusto po ba kayong i-announce patungkol sa data sa National Nutrition Survey? Yung aming result ng part 2, meron kaming part 2 na presentation by June. So dito ay ipapakita namin yung resulta ng dietary survey at ng biochemical survey at yung dalawang component na dinagdag namin na bago. So, yun po. Pero ang aming mga target audience po dito ay ang ating mga policy makers, yung ating mga national government agencies na concerned sa paggawa ng mga programa para sa nutrition. So, yun yung target audience namin. Pero wag po kayong malungkot dahil pupunta kami sa region, 17 regions po by July until November at para po ibigay din namin yung mga datos ng bukod sa national, yung regional results po ng inyong mga areas.
So, yan po ang updates sa ngayon sa aming mga activities, and patuloy din kami laganap ng mga datos na ito sa publiko sa pamamagitan ng mga communication materials na ibinabahagi sa FNRI website, sa aming social media accounts ng aming ahensya. So meron din sa mga seminars and convention, yung may mga short media articles din kami na madaling maunawaan ng publiko. And tulad nito, yung pakibahagi sa radio and TV interviews para paglabas din ng mga iba't ibang policy recommendations na maaring magamit na basihan ng mga policy makers at saka dyan sa LGU level, paggawa ng mga batas or pag-improve ng batas na may kinalaman sa kalusugan at nutrisyon ng mga Pilipino. So, yan lamang po. Ayan, maraming salamat Miss Lilibet P. Dasco mula sa Food and Nutrition Research Institute ng Department of Science and Technology para sa binahagi niyo pong update tungkol sa 2023 National Nutrition Survey. Napaka-importante po ng prinesenta ninyong datos para sa evidence-based interventions ng gobyerno at iba pang organisasyon. Huwag kayong aalis mga kanutrisyon dahil magbabalik ang One Nutrition, One Nation matapos ang ilang paalala. Walang mintis ang pagpapabreastfeed sa akin ni nanay. Kahit nasa trabaho siya, pinag-iipon niya pa rin ako ng breast milk niya. Ibang klase talaga siyang magmahal. Upang makuha ang 100% na nutrisyon ng breast milk ni nanay, kailangan ng 100% na dedikasyon ni nanay. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang, wala nang iba. Mula 6 months pataas, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain kasama ang breast milk. Nay, salamat po sa tiyaga. Suportahan ang first 1,000 days, isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. Kayo pa rin ay nakikinig dito sa One Nutrition, One Nation na umiere sa 49 Nutriskwela Community Radio Stations mula Batanes hanggang Tawi-Tawi. Ang Nutrition Habit for Life ngayong linggo ay basahin ang nutrition labels sa likod ng packed foods. Mga kanutrisyon, karaniwan makikita sa likod ng packaging ng isang food product ang nutrition label. Ito ay mahalagang bahagi ng food packaging dahil nagbibigay ito ng impormasyon ukol sa dami ng nutrients ng isang produkto tulad ng calories, carbohydrates, fat, protein, at ibang vitamins and minerals kada isang serving. Gawin nating habit ang pagbabasa ng nutrition label para sa mas matalinong pagpili ng bibilhin. Narito ang ilang gabay para basahin ito. Una ay tingnan ang dami ng serving sa isang produkto upang gabay kung gaano karami ang kakainin sa isang kainan or upuan. Halimbawa, kung 4 ang servings ng isang produkto, nangangahulugan ito na maaaring ihain ang produktong ito sa 4 na kainan. Kung 2 servings ang kailangan sa isang kainan, nangangahulugan ito na doble ang dami ng nutrients na inyong makokonsumo sa isang kainan. Ikalawa, ikumpara ang nutrients ng mga produkto at kunin ang may pinakamababang carbohydrates, fats, cholesterol o sodium. Sa ganitong paraan, mas makakasiguro tayo na mas mababa ang enerhiya, taba, at hindi masyadong maalat ang ating produktong bibilhin. At panghuli, piliin ang mga produktong mataas ang fiber content kaysa sa sugar. Makikita ito sa ilalim ng carbohydrates sa nutrition facts or nutrition label. Sa tulong ng fiber, nare-regulate ang pag-absorb ng katawan natin ng sugar at cholesterol. Mga kanutrisyon, ilan lang yan sa mga paraan para basahin ang nutrition label. Maging aware at informed. Basahin ang nutrition label sa likod ng food products na binibili ninyo. At mga kanutrisyon, kasama nyo kami sa pagsulong ng healthy habit na ito. At yan ang ating nutrition habit for this week. Diyan lamang kayo at magbabalik ang One Nutrition, One Nation. Narito na tayo sa Kumain-ment number 8. Mang Moy, Hinay-hinay sa pagkaing maaalat, mamantika at matatamis. may tanong po si Miss Josie. Masama ba kung puro prito kinakain? Oo naman, Josie. Isipin mo ang taba at mantikang maiipon sa puso at ugat mo. At dahan-dahan din sa chichirya at soft drinks. Naku, mahilig pa naman ang mga anak ko dyan.
Sanay na sa wastong pagkain habang bata pa. Tumpak, Mang Moy. Sundin ang 10 Kumain Mints para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Narito na ang bida ng ating episode ngayong hapon, ang technical segment, kung saan makikibahagi tayo sa isang malaman na diskurso ukol sa diet strategies and approaches para sa mga batang may autism spectrum disorder. Naku, makinig kayo mga kanutrisyon ha, kasi interesting at informative ang usapin natin ngayong hapon. Para maipaliwanag ang topic na ito, nagagala kaming makasama ngayong hapon ang isang special guest. Kasama natin ngayon si Miss Love P. Patibag, Registered Nutritionist Dietitian mula sa Clinical Nutrition Services ng Asian Hospital and Medical Center. Magandang hapon, Miss Love, and welcome sa One Nutrition, One Nation. Yan, magandang hapon din po sa inyo, ma'am, at sa lahat po na nakikinig po sa atin. Sige po. So, Miss Love, simulan na natin itong napaka-interesting na topic na to, no? So, maaari niyo po ba kaming bigyan ng background, no? Ano nga po ba ang autism spectrum disorder at paano po kaya nagkakaroon ng autism ang isang tao? Opo, so ang autism spectrum disorder po, ito po ay isang neurological and developmental disorder na nakakaapekto po kung papaano po ang isang tao makisocialize or makitungo sa iba, papaano po makipag-usap, at kung papaano po kumilos sa harap ng ibang tao. Mostly po ang nagkakaroon po ng autism spectrum disorder, mapapansin po natin medyo nagsisimula po itong nakikita sa murang edad po. Tapos sabi niyo po nga, ma'am, no, paano nagkakaroon ng Yes po. wag natin ASD, no? Autism spectrum disorder. Sa mga pag-aaral po kasi wala pa talagang direktang rason o dahilan kung paano po nagkakaroon ng ASD. Pero minsan po medyo tinitignan po yung side o yung punto na maaaring namamana ito, maaaring genetic, pero po yun nga ang sabi natin from sa mga pag-aaral wala pa po talagang direct na rason kung paano po nagkakaroon ng autism spectrum disorder. Ayan. So, wala po palang direct reason para dito sa sakit na ito, no? Pero, Miss Love, baka pwedeng ma-share niyo sa amin, ano po kaya yung mga symptoms na kailangan nating malaman or kailangan tingnan ng mga magulang kasi nabanggit nyo nga na mas nakikita ito kapag bata pa. Opo, pag bata pa, no? Ano po siya kaya siya tinawag na spectrum kasi hindi po siya iisang sign, iisang symptom lamang, no? Iba-iba po ang symptoms, iba-iba din po ang level ng ASD. Pero mapapansin po sa mga batang may autism or may ASD, meron po mga delays or pagkaantala sa pagsasalita o tinatawag po na communication skills. Meron po silang tinatawag din na ritualistic behaviors or routine. So lahat po ng nakasanayan nila, medyo doon sila mas lahat po ng kanilang movement, function, doon po sa nakasanayan po talaga nila. Meron din pong nahihirapang makihalubilo sa iba o yung tinatawag na social skills. Meron din pong nahihirapan mag-express o magpahayag ng kanilang nararamdaman. Kaya po kaya po sabi natin routine, no? Medyo po siya, medyo keyword yung routine. Kaya din po kung pag-uusapan din po ang pagkain o yung kanyang mga activities, no, mga ginagawa sa buong araw, medyo nakapalibot po ito sa kanyang nakasanayan po talaga. Ayan. So, sa mga magulang pong nakikinig ng ating episode ngayon, sakaling may makita kayong developmental delay, ibig sabihin kung sa edad na to dapat ina-expect natin makapagsalita na yung bata at hindi pa siya marunong magsalita. Ayan, dali na po natin agad sa isang hospital o sa pinakamalapit po na health
center sa inyong lugar, no? At kung makita nating may mga routine, gaya ng sabi ni Miss Love kanina, no? May pina-follow siyang certain routine. At kapag hindi yun nasunod, nagkakaroon siya ng tantrums or biglang nagwawala, biglang umiiyak ng walang pagpigil, ayan. Maaari pong isa yung simptomas, no? And of course, yung sa nahihirapan makihalubilo, siguro pwede natin tingnan dito, Miss Love, yung ayaw mahiwalay sa magulang. Talagang sa nanay lang siya naka, ano ba, Oo. naka, Oo, no, nakikihalubilo. yung medyo hindi Ah, pa open o bukas na yes. makipag-socialize pa sa iba. Opo. Yes, or yung kahit ihalo mo sa ibang bata, no, talagang Opo. hindi siya nakikihalubilo, ayan. Mga Mm. nanay, tatay, at mga caregivers na nakikinig sa ating episode, tandaan niyo po yan. At dalhin po natin yan. Dalhin po natin agad ang ating mga chikiting sa health center para matingnan mabuti ng ating mga doktor or espesyalista. Sige po, so pagdating po dyan sa mga shinare ninyong simptomas, no, Miss Love, ano po tayo, dumako po tayo, mag-focus tayo sa diet, no? Ano po kaya mga dietary behaviors at challenges ang maaaring maranasan ng isang batang may autism spectrum disorder? Opo, no, magandang pag-usapan din po 'yon kasi po sabi natin kanina, talagang nandoon po sa routine tapos medyo mahirap siyang mawala dun sa routine niya. Kaya kahit po sa pagkain, medyo may pattern o may routine din po na sinusundan. Maaaring kainin lang po niya yung mga nakasanayan niyang kainin, no? Yung mga Mm-mm. nakasanayang lasa, 'di ba? Pag mga bata, Tama. talagang matamis, maalat, merong iba kulay, nakasanayang Oo. kulay. Merong iba nakasanayan na ano, na texture. Minsan gusto malutong lang. Yan. At Mm. isa pa po yung kanilang schedule ng pagkain. Minsan mayroon din siyang routine sa pagkain. Alam niya sa oras na ito maglalaro siya, sa oras na to dapat kumain na siya. Yun talagang ano po, ang even sa pagkain po ng isang batang nasa spectrum, talagang ito po ay nakatutok sa kanyang routine. Naku, Miss Love, parang ang challenging naman, no? Kung masanay, for example, masanay siya sa certain types lang ng pagkain. So, ito lang talaga kinakain niya. And kapag hindi niya nakain, nagkakaroon ng tantrums, no? O Totoo kaya po naman, yan, pag ma'am. yes, opo. O kaya naman pag iniba mo yung kulay ng ng mga pagkain na kinakain niya ay hindi na siya bigla kumain, no? So, paano po kaya nakakaapekto yung mga ganitong klase ng challenges sa kanilang nutritional status? Opo, no, kasi kapag pinag-usapan po natin yung kanilang routine, no, meron naman pong ibang magulang na bigay na ng prutas at gulay yung nasasanay. Pero kapag hindi po nakasanayan, talagang maaaring walang prutas, no, walang gulay, yung mga masusustansya po na pagkain, or isang uri lang po talaga ng gulay o prutas ang kinakain. Tapos kung medyo hindi po nga na natitignan yung kinakain, no, madalas po Mm. talaga mas gusto na ng bata ang matamis, no, maalat kasi iba yung ano yung kumbaga yung nabibigay niya na sensation po sa bata. So ang nagiging challenge po doon kung palagi pong matamis at maalat, maaaring nagdadagdag ng timbang yung bata, maaaring nagiging overweight kapag Tama. hindi po ito masyadong na-monitor, no? Kung hindi rin naman po masyadong kumakain yung bata kasi masyadong mapili, kasi po pag-uusapan natin ay routine po talaga niya, maaari din naman pong maging kulang sa timbang or maging underweight naman po yung batang may ASD. Kaya talagang challenging, no, na siguraduhin na tama yung nutrisyon at tama yung nutritional status ng isang batang may autism spectrum disorder. So, Miss Love, ano po kayang mga strategies or approaches ang maaari nating i-share sa ating mga magulang or caretaker na nakikinig ng episode na to para ma-ensure nila, masiguro nila na makakapagbigay pa rin sila ng tamang nutrisyon para sa kanilang anak. Opo. Um,
ang ano po kasi 'no, medyo yung challenge po ng konti ay ang pag-i-introduce po ng ano, 'di ba, ng Ng mga bagong bagong pagkain. pagkain. Kasi nga sabi natin talagang routine, eh. Kaya po kapag, bukod sa tiyaga po talaga, ano, eh, kailangan po hindi masyadong nalalayo dun sa nakasanayan nung batang may ASD. So, dapat po yung pag-introduce ng mga bagong pagkain, unti-unti din po. No? Tapos talagang kailangan po matiyaga ang magulang, matiyaga ang caregiver, no? Tapos sa paghahanda po, syempre kailangan masyado maging creative din tayo kasi po ah, ano po mga bata po yung pakakainin natin, no? Kailangan Oo. creative tayo, medyo iniiwasan yung gulay at at prutas. Kaya po siyempre, 'wag tayong magagalit kung ayaw agad ano, dapat po Mm. unti-unti talaga ang pag-i-introduce. Puwede rin po tayong ibigay po ang prutas na puwedeng isang juice, ang gulay puwede sa sabaw. Nauuso na rin po na ginagawang chips sa mga gulay, so nakakatulong din po Mm. 'yun para lang medyo masanay yung bata. Tas talaga po 'wag po talagang tatanggalin yung mga paborito niya. No, bagkus magdagdag po tayo ng mas masustansya na pagkain. Tapos may tinatawag din po tayo na sensory feeding o yung pag-introduce po ng pagkain sa ano no sa mga batang may developmental disabilities. Ano po yung tinatawag na sensory feeding? Medyo ipapadama mo sa kanya no yung pagkain. Hindi siya agad-agad magugustuhan. So pwedeng ngayon pinakita mo lang sa kanya, no? Sinerve mo lang, hinain mo lang. Mag-uumpisa po yan, ayaw niya makita. No? So, pwedeng sa susunod na hinain mo ulit, no? Pwedeng, makikita lang niya. Wala siyang ibang Oo. gagawin, titignan lang. Sa susunod na araw, pwedeng hawakan na niya yon, no? Kaya po wag din tayong magagalit, no? Kapag nagsimula nang nilaro niya yung pagkain, no? Dinurog Tama. niya, nilagay sa ilong, nilagay sa Tama, pisngi. oo. Kasi ibig sabihin po nun, since sensory feeding po ito, unti-unti na niyang natatanggap, no? So, fini-feel na niya, kumbaga, yung pagkain. Tapos, ano lang po talaga, medyo proseso po yun. So, syempre sa susunod, makikita nyo, tinitikman na niya hanggang Mm. masasama na siya dun sa routine niya. Yan. At kailangan kalmado ang environment, no? Kasi Mm. sensitive din po ang mga batang nasa spectrum, sensitive sila sa ingay, no? Kaya parang kumbaga nawala din talaga sa routine nila bago 'yon. So Mm. mawawala na sa mood. Kaya 'yon, dahan-dahan ang pag-introduce at saka po siguraduhin kalmado ang hapagkainan. Tahimik, wala pong nag-aaway sa hapagkainan kasi nga po napaka-sensitive po no sa mga tinatawag natin na external stimuli ang mga bata po na may ASD. Kasi since nag-i-introduce ka po sa kanya ng bagong pagkain, tapos ang tatatak sa kanya kung masyadong maingay, no? Matatandaan niya rin yun tatatak din sa kanya. So ayaw na niya nung pagkain na yon. Kaya po talagang kailangan ng tiyaga, no? At saka po yun nga, kailangan kalmado ang kanyang kapaligiran kapag kumakain. Alam niyo, Miss Love, nagustuhan ko yung shinare ninyo about sensory feeding. Ayan. Kasi, parang part din po yan ng paunti-unting um, pagpapakilala ng mga bagong pagkain, no? So, hindi natin sila minamadali na kumain agad ng bagong pagkain. Bagkus, binibigyan natin sila ng panahon talaga na matanggap or tanggapin yung bagong ingredient or yung bagong pagkain, ayan. So maganda po siyang strategy na puwedeng i-adapt ng ating mga magulang. And ngayon ko lang po nalaman din na yung mga may ASD pala ay, sensitive sa mga ingay, sa mga nangyayari sa paligid. So napakahalaga pala na kalmado. Even si nanay 'no siguro or yung tagapag-alaga dapat talaga kalmado
pag nag-aalaga or pag nagpapakain lang po ba? Tama po. Kasi 'di ba ang tendency po natin kapag yung sabi ko yung medyo dinudurog niya yung pagkain, ang tingin natin nilalaro lang niya yung pagkain, so nagagalit. Oo. Oo. Pero yun nga, it's a sign also na nagsisimula na po na naa-appreciate nila yung pagkain. And maganda rin po siguro, Miss Love, no, na kapag nagpapakilala tayo ng mga bagong pagkain, makita din siguro ng bata na tayo mismo kumakain nun. Kasi Naku, siguro tama po yan. tatatak din po sa kanya yun, no? Oo, tama yun. Kasi po, oobserbahan niya tayo, 'di ba? Kasi paano kung ayaw natin? So makikita din, no, o ng tagapag-alaga kapag nakita na ayaw niya, hindi rin niya susubukan. Tama. And yung mga iba pong may ASD, kadalasan, parang maano sila, matatalas yung isip. Parang talagang nakakaalala sila ng mga events or nakakaalala sila ng mga sitwasyon. Kaya kung makita niya siguro sa atin na tayo mismo, hindi rin tayo kumakain ng binibigay natin sa kanyang pagkain, talagang mahirapan tayong magbigay ng iba pang food items sa ating mga inaalaga ang may ASD. Sige Opo, po. tama po yun. So, Miss Love, ano pong maipapayo ninyo para, so kanina kasi dinidiscuss natin, no, paano kaya natin mapapakain yung ating mga inaalagaang patients or bata na may ASD. So ngayon, paano naman po natin sisiguraduhin na yung diet nila ay balanse, nasa moderasyon, at ma-ensure na iba't ibang pagkain yung kanilang kinakain? Opo, ma'am, no? Kasi kailangan talaga, subukan po talaga nating magbigay ng prutas at gulay. Kahit po konti lang, no? Kahit konti lang po. Kasi talagang ang gagawin talaga natin ay introduction, no? Hindi man po ito agad-agad sa gusto nating sukat o dami, no? Pero kailangan makulay. Makulay ang kanilang ang kanilang plato, no? So kung titignan po natin yung Pinggan Pinoy ay napakagandang halimbawa kasi nandoon lahat eh. Oo, hindi lang po Okay. talaga natin medyo pipilitin na maubos nila lahat, pero tsatsagain po natin, no? Tapos yun nga kanina po nabanggit ko na pwede natin tong ihain sa ibang form. Kunwari po naka-juice, no, dinurog sa sabaw, sinama sa Mm. ulam, at saka dapat po laging kasama nung paborito niyang pagkain. Oo Para nga. nabi-build din yung routine na, uy, kapartner siya nung paborito ko, no? So, ma-associate nila na, pag kumain ako ng pag kinain ko to, makakain ko rin yung favorite food ko. Oo, yun. Kasi sabi nyo nga po kanina, no, sensitive at matalas ang kanilang mga isip din. Hindi man dun sa level, no, ng development na talaga nakaka-express, pero madali po silang makatanda, no? Kaya kailangan po talaga parang bini-build mo po sa kanila yung experience, no? Para Eh, talagang makasanayan nila na kainin na yung mga masustansyang pagkain po. Gulay, prutas, no? At hindi lamang po 'yon, syempre nandiyan din po ang mga source po ng protein, no? So kailangan po balanse, balanse po talaga. nabanggit niyo na po yung protein, no? So, meron pa po ba tayong specific nutrients or pagkain na dapat iwasan or pagtuunan ng pansin para sa mga batang may ASD? Opo. So, yun nga po nabanggit na po natin, no, si protein, no, yung mga ating sources ng protina, lalong-lalo na po yung mga mataas syempre sa omega-3 fatty acids for brain development. So, galing po sa isda, no? And then, syempre yung ating pong mga sources ng carbohydrates ay importante. Pero mas maganda po kung nai-introduce na natin na mayaman to sa fiber, no? Mataas sa fiber Okay. para maintained ang magandang pagdumi, no? At saka po kasi
para gumanda din yung yung level ng cholesterol. Alam ko masyado nabanggit ko siya, bata pa, no? Pero sabi Mm-mm. nga po natin kanina, kung medyo na hindi po natin masyadong nabantayan ang kinakain, tapos medyo naging overweight, minsan po tumataas na rin ang mga lab results, kabilang na po ang cholesterol dyan. Kaya kailangan natuturuan po natin kumain ng may fiber. Ano po? Tapos, maganda din na dagdagan din po ng mayaman sa iron, no? Mayaman sa zinc. No, ito po kasi para silang pampa-modulate or pampakalma po, no, ng mood. Kaya maganda po siyang idagdag. Nandyan din po ang itlog dahil sa kulin para po for brain development also. Pero ang tatandaan po ng ating mga caregivers at mga magulang, maganda po siyang idagdag pero maganda pa rin na magkaroon po ng variety. No? So lahat Tama. pa din po mas magandang ibigay po natin talaga kasi para po iba-iba talaga, no, yung nutrients na nakukuha po natin lahat sa iba't ibang pagkain. Tapos po yung mga nabanggit nyo po, no, ano yung mga pwede dapat ding iwasan or bawasan. Bawasan na lang. Bawasan. Oo, bawasan. Nandyan po ang asukal, masyadong matamis, at saka po ang caffeine. Kasi may tendency na nagiging hyperactive po masyado yung ating kabataan na may ASD. Ano po? Tapos maganda din na medyo bawasan din po ang maalat kasi nga po nagiging tendency, nag-gain din po ng timbang. Ano po? Pero overall, sa pangkalahatan po, dapat gawin nating balanse. Kung meron pong, sabi ko nga, no, kaya ayokong gamitin yung tanggalin, no, bawasan lang. Bawasan lang yung mga, yung mga nabanggit po natin. Kasi kailangan balanse pa din eh. Tapos kailangan po talaga balanse in the sense na nandun pa rin lahat ng nutrients, balanse na nandun pa rin ang paborito nila para po Actually, hindi sila mag-tantrums. Actually po sa ating program, lagi nating ine-emphasize, no, kahit may karamdaman na hanggat maaari kumain ng balanse, may moderasyon pagdating sa dami ng kinakain at of course iba-iba kasi 'di ba Miss Love, wala naman tayong iisang pagkain na kaya magbigay ng lahat ng nutrients na kailangan natin. Yes, tama po. Tama po yun, ma'am. Kailangan balanse pa rin. Tas yun nga, kung iisang pagkain lang talaga, no, yung pinipili, no, bukod sa kulang sa sustansya or sa nutrients, kasi marami talagang pagkain, 'di ba? Minsan yung kunwari hindi maganda sa pagkain na yun, no, yun naman yung nag-accumulate. Kaya maganda pa rin po is, sabi nga natin, in moderation at balanse. No, kailangan balanse po talaga. Para sa mga sa mga kabataang may ASD, napaka-importanting makulay. So nakukuha na po natin 'yun sa prutas at saka po sa gulay. Sa gulay, oo. Lahat naman po ng mga ng mga prutas at gulay, may kulay yan eh. So kapag hihinain natin yan sa isang batang may ASD, baka naman mabilis yung pagtanggap niya doon sa pagkain, no? Basta tsatsagain lang natin at maging creative tayo sa paghahanda. Kasi hindi rin maganda kapag sinanay natin yung mga bata sa sobrang matamis at saka sa sobrang maalat kasi mahihirapan silang tumanggap naman ng mga pagkaing walang gaanong lasa. Ayan. So, Miss Love, bukod po sa mga nabanggit niyong nutrients like protein, omega-3 fatty acids, fiber, iron, zinc, meron po kasing mga nagsasabi, no, na nawala yung ilang symptoms ng kanilang anak nung tinanggal nila yung gluten at casein sa dieta nila. So, bilang registered nutritionist dietitian, ano pong masasabi niyo rito? Opo, no, ma'am, may mga naging pasyente po tayo na pumunta na po sa atin, tapos naikwento nila na nabawasan po yung ilang symptoms na tinatawag po natin Mm. after po
mag-try ng isang gluten-free at casein-free diet. So sa mga research po at sa pag-aaral, no, wala pa pong direct na research on gluten-free and casein-free na diet. Pero po sa mga naobserbahan po natin, no, kasi si gluten at si casein ay pinaniniwalaan po kasi na tinatawag na inflammatory foods, no, inflammation or pamamaga, no. Yun yung pinaniniwala ang nabibigay ni gluten at ni casein. Kaya po nung medyo tinatanggal na po ito, no, nagiging parang anti-inflammatory diet na bigla, no, na wala po yung gluten tsaka si casein. So kapag wala yung pamamaga sa isang, let's say sa isa pong organ or parte ng katawan, no, mas nakaka-function po ito, no, ng properly. Kaya po hindi naman po natin dinidismiss, no, na yung kasi kung doon po nawala yung symptoms, however po hina-highlight pa rin natin na kailangan balanse pa rin. Kung tinanggal man di ba po si gluten ay ang protina sa harina. So nakukuha po ito halos sa tinapay. Si casein po yung protina naman sa gatas, 'di ba? So kung mawawala po ito o binabawasan nila yung mga pagkain na mayaman sa gluten at sa casein, sabi namin, dagdagan natin ng ibang carbohydrates, no? Kung hindi po kayo komportable na merong kasi nga nakasanayan din po nung magulang na na konti lang si gluten, sabi ko sige, pwede naman nating bawasan. Pero yung ibang source po ng carbohydrates, huwag nating tatanggalin, 'di ba? Kasi or kunwari po si casein kasi nga naging komportable na rin yung nanay, yung magulang na walang casein, so walang gatas. Sabi ko, pili tayo ng ibang, kasi ano yung pwedeng mawala kung sakaling gatas yung binawasan mo. So sabihin na natin si calcium, yung nabawasan, kuha tayo ng ibang maaari nating pagkuhanan ng calcium. So para balanse pa rin yung nabibigay natin sa bata, no? At the same time, medyo nagiging komportable din po yung magulang. Opo. Kaya talaga minsan talagang kailangan pinag-uusapan po ng magulang at ng inyong R&D, no, para at least maayos po natin yung buong diet na makakatulong po sa kanilang anak na may ASD. Tama po yan, no? Alam niyo mga kanutrisyon, maganda yung punto dito ni Miss Love na hindi tayo basta-basta nagtatanggal ng mga pagkain, pagkus binabawasan lang and pinapalitan, no? And kadalasan kasi hindi natin alam na itong mga pagkain na to ay source pala ng gluten, kung sakaling gusto rin nating i-adopt yung ganong practice, no? So, mahalaga talaga na may makausap tayong mga espesyalista gaya ng mga nutritionist, dietitian sa inyong pinakamalapit na hospital or meron pong mga ilang health center na merong mga ND or mga LGUs na nagde-deploy ng mga public health nutritionist, dietitians. Matutulungan po nila kayo sa kung paano mas sisiguraduhing masustansya ang pagkain ng inyong anak, lalo na kung ito ay may ASD. Ayan. So, marami pong salamat, no, Miss Love P. Matibag, Registered Nutritionist Dietitian mula sa Asian Hospital and Medical Center. So, Miss Love, meron po ba tayong mensahe para sa ating mga tagapakinig, lalong-lalo na po yung may mga batang ASD? Opo, no. Maraming salamat po sa pag-imbita po sa amin at para po sa mga nakikinig na magulang at caregiver na maaaring may anak or may kilala or inaalagaan na may ASD. Unang-una po, kailangan po tayong maging matyaga. Matyaga kasi proseso po talaga na gawin nating masustansya, no, ang kinakain ng isang batang may ASD. Tiyaga sa paghahanda ng tamang pagkain, tiyaga po para sa
yung proseso po ay makumpleto natin hanggang matanggap po niya yung pagkain na ating ini-introduce. Ano po? At importante din po na mas magandang makipag-usap din po talaga sa isang registered nutritionist dietitian kasi iba-iba din po naman ang experience at nakasanayan, no, ng bawat isang bata. So mas maganda po na mapag-usapan natin ninyo at ng isang R&D kung ano po yung dapat, no, na ibibigay natin sa isang batang may ASD nang hindi po siya natotrauma sa mga i-introduce po nating bago na pagkain. Talaga pong babalansihin natin no? Babalansihin po natin yung pagbabigay ng masustansyang pagkain at the same time po na-enjoy nung bata yung binibigay na po natin na mga bagong pagkain. Ayan. Ayan. So, sa mga batang may ASD, no, Miss Love, mahalaga ang good experience pagdating sa pagkain. Yes, ma'am. Memory. Good memories. Good memories. Yes, opo. Ayan, muli, maraming salamat, Miss Love, para sa pakikibahagi mo sa ating topic tungkol sa dietary strategies and approaches for children with autism. Diyan lamang kayo mga kanutrisyon dahil magbabalik ang One Nutrition, One Nation. Ano ang pangatlong kumain-ment, Mang Moy? Kumain-ment number 3. Kumain ng gulay at prutas araw-araw sa almusal, tanghalian at hapunan. 3 times a day? Oo ba? 5 servings o higit pa kada araw. Kailangan ito para humaba ang buhay. Mahilig kayo sa prutas at gulay, no? Korek ka dyan, Elmer. Paborito ko ang malunggay at kangkong. Panghimagas ko, saging, mangga, minsan, papaya. Pampakinis pati ng kutis, di po ba? Napansin mo, ha? Sundin ang 10 Kumain-ments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Kayo pa rin ay nakikinig sa One Nutrition, One Nation. Bagay sa masarap at interesting na kwentuhan natin ngayong hapon ay ang masasarap, abot kaya at Pinoy-style recipes na handog ni Recipe Princess Laika Lagunero. Ano ang recipe na inihanda mo para sa amin ngayong hapon, Recipe Princess Laika? Ihanda na ang panulat at papel dahil tiyak na panalo sa sarap at sustansya ang recipe na dala ko para sa inyo. For today's episode, magluluto tayo ng green papaya dulce. Bago tayo magsimula, tandaan ang ating food safety reminders upang masiguro na hindi lang masustansya, safe rin ang pagkain na ating ihahanda. Laging tandaan, maghugas ng kamay ng hindi bababa sa 20 seconds gamit ang sabon at malinis na tubig bago, habang at pagkatapos maghanda ng pagkain. Ikalawa, siguraduhin na malinis ang lahat ng mga kasangkapan na gagamitin sa pagluluto. At ikatlo, linising mabuti ang mga sangkap na gagamitin. Ngayong ready na ang lahat, let's start cooking! Ang mga sangkap na kakailanganin ay 3 tasa ng kakanggata, 3 tasa ng hilaw na papayang ginadgad, 2.5 tasa ng puting asukal, 1 kutsarita ng katas ng kalamansi at 1 tangkay ng pandan. Para sa paraan ng pagluluto, lamasin ang papaya, banlawan, pigain at itabi. Pakuluan ang kakanggata, idagdag ang asukal at pandan at haluin hanggang lumapot. Idagdag ang papaya at kalamansi at patuloy na haluin. Isalin sa lalagyan na may dahon ng saging at hayaang tumigas. Kapag matigas na, hiwain sa nais na hugis at laki. At ganun lang kadali, handa nang iserve ang ating green papaya dulce. Pwede itong gawing dessert, pamalit sa processed na candy na nabibili sa grocery. Hango ito sa Nutri-Recipe Book ng NNC at DSWD taong 2013. At yan ang aking recipe for the week, Miss Queenie. Salamat, Recipe Princess Laika. Susunod na ang inaabangan natin na Tanong Mo, Sagot Ko segment. Huwag kayong aalis dahil magbabalik ang One Nutrition, One Nation matapos ang ilang paalala. Ang kampiyon ng 10 Commandments, Mang Moy! Kumain-ment number 4. Kumain ng isda, karne at ibang pagkaing may protina. Ikaw, Elmer, anong alam mong may protina? Mga paborito ko, manok, itlog, tokwa. Ano pa? Ang mga butong gulay tulad ng... Alam ko na! Sitaw, bataw, patane! Sundin ang 10 Kumain-ments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH.
We're back dito sa One Nutrition, One Nation. Narito na tayo sa segment kung saan walang tanong ang tama o mali. Lahat, of course, ay may sagot. Basta may katanungan kayo tungkol sa pagkain, nutrisyon at kalusugan, sasagutin namin yan dito sa Tanong Mo, Sagot Ko segment. Ang tanong na sasagutin natin for this episode ay galing kay Miss Jane. Ito ang tanong niya. Mas nakatutulong po ba ang pag-inom ng zero sugar soft drinks kaysa sa regular soft drinks sa pagbabawas ng timbang? Sobrang konti lang po kasi ng calories ng zero sugar soft drinks. Maraming salamat po. Maraming salamat sa tanong mo, Miss Jane. For sure, marami rin siguro ang curious dito. Una sa lahat, ang pag-inom ng kahit anong soft drinks ay hindi nakatutulong sa pagbawas ng timbang, mapa-zero sugar man sila o hindi. Ang zero sugar soft drinks ay mayroong artificial sweeteners tulad ng aspartame at sucralose na may di hamak mas mababang calories kumpara sa asukal. Dahil dito, mas kaunti ang calories ng mga ganitong soft drinks kung ikukumpara sa regular na soft drinks. Pero, Miss Jing at mga kanutrisyon, narito kami para ipaalala sa inyo na hindi lang tayo dapat nakafocus sa dami ng calories ng mga pagkain kinukonsumo natin, lalo na kapag nagbabawas ng timbang. Iba-iba rin kasi ang epekto ng iba't ibang pagkain sa ating katawan. Sa konteksto nito, ang aspartame at sucralose ay may negatibong epekto sa mga proseso ng ating katawan kung lagi itong kinokonsumo. So take note kung lagi itong kinokonsumo. Kasama na rito yung pagbagal ng metabolism o yung pagproseso ng katawan natin ng enerhiya, mas matagal na pagkabusog, o kahit na marami na tayong kinakain, at pamamaga ng bituka. Ang mga epektong ito ay konektado sa pagdagdag ng ating timbang. Kaya naman, bukod sa calories, dapat maging critical din tayo sa ingredients ng ating pinipiling kainin o inumin. Kung nais mo magbawas ng timbang, Miss Jean, inirekomenda namin na iwasan ang maaasukal na inumin. Pwede kang mag-switch sa buko juice, fresh calamansi juice, mga tsaa, o kahit plain water lang. Para naman sa iba pang katanungan, mag-comment lamang sa One Nutrition, One Nation Radio Program Facebook page o sa Facebook page ng inyong mga Nutri-Eskwela stations. Sisikapin naming masagot ang inyong mga tanong dahil ang tanong nyo, sagot namin. Dito lang yan sa One Nutrition, One Nation. Naririnig nyo? Nagluluto si Mang Moy. Ginisang gulay. Lagyan natin ng asin para malasa. At ayon sa Kumainment number 7, iodized salt ang gagamitin ko. Stricto si Mang Moy kahit sa pantimpla. Siyempre, para may iodine. Mahusay ito sa mga buntis dahil tumutulong sa mental at physical development ng magiging sanggol nila. Iwas goiter din. Nag-iodized salt kaya ang nanay ko nung ipinagbubuntis ako. Ano sa palagay mo, Elmer? Sundin ang 10 Kumainments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. At isa na namang oras ng talakayan ukol sa tamang pagkain at wastong nutrisyon ang natapos. Maraming salamat sa inyong pakikinig at sana'y marami kayong napulot na kaalaman kung paano mas mapapangalagaan ang inyong kalusugan at ng inyong pamilya. Nais namin magpasalamat sa mga nakasama natin ngayong hapon. Unang-una, maraming salamat kay Miss Love P. Matibag mula sa Asian Hospital at Medical Center para sa diskusyon tungkol sa diet strategies and approaches for children with autism. Pinasasalamatan din namin si Miss Lilibet P. Daspo mula sa Food and Nutrition Research Institute ng Department of Science and Technology para sa nutrition updates na ibinahagi niya sa atin. Of course, maraming salamat sa ating Recipe Princess Laika Lagunero at sa ating production staff, si Miss Charlene Postorioso at Bea Jacinto.
Huwag magpahuli sa latest news at updates ukol sa tamang nutrisyon. I-like ang One Nutrition, One Nation radio program Facebook page at ang National Nutrition Council official Facebook page. Isama nyo na rin sa mga laging susubaybayan ang First 1000 Days PH Facebook page para lagi din kayong updated sa mga gawain at programa ng National Nutrition Council. Hanggang sa muli mga kanutrisyon, ito po si Queenie Amosco de Jesus na sa tuwina ay nagpapaalalang sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Sama-sama tayo magtulungan para sa isang nutrisyong sapat para sa lahat. Mga mommy, let's go for healthy pregnancy. Tamang pagkain ng dapat para malusog kayo ni baby. Remember mga nanay, breastfeeding malaking bagay. Ito'y ipagpatuloy kahit na over 2 years old. Tamang nutrisyon, ng forget, yan ang solusyon. I like it, Lucky One. Oh, 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 yan tamang paraan. Tamang solusyon. Yan ang tamang solusyon. I like it, Lucky One. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Lucky 1000. Dapat puno, susi sa tamang paglaki. Go grow food na handa mo. First 1000 days importante, healthy eating para kampante. Paghandaan nutrition ni baby, makinig sa sinasabi. Tamang nutrisyon, yan ang tamang solusyon. Lucky One, oh, 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 yan ang tamang paraan. Tamang nutrisyon, yan ang tamang solusyon. I like it, Lucky One, oh, 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 yan ang tamang paraan. Lucky One, oh, 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 yan ang tamang paraan. Tumingin dumungaw sa mundo, anuman ang nais makakamit mo. Kakaiba ang iyong lakas, tiyaga at talino. Kayang-kaya mo, believe ako sa'yo. Inuod ka sa nutrisyon at alaga ko. Inalaga ang wasto ng pagmamahal ko. Alam kong malayo ang iyong mararating. Ang turo ko iyong palaganapin. Kumain ng tama at alalahanin. Ang wastong nutrisyon ay dapat alamin. Ang lahat ng pangarap
nutrisyon. Alamin, gawin at palagan natin.